tinatampok po natin ang mga ahensya, organisasyon o individual na may mga winner na solusyon. At eto nga, naglunsad po ng charging depot ang logistics company na Mober. Yan ay para isulong ang environment-friendly na pamamaraan ng delivery kung saan una nang nakilala naman ang kumpanya. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang mismong founder at CEO po ng Mober. Walang iba kundi si Sir Dennis Nang. Good morning, Sir Dennis, and welcome sa programa at maraming salamat po na kayo po'y gumising din ng napakaaga po para makasama namin sa show. Bati muna ng good morning, sir. Hi, good morning, Juan. Opo. Sir, ano Maaga naman talaga ako nagigising. Ayan, ayos po yan. Pare-pareho po, damay-damay na ito. Sir Dennis, ano po bang ibig sabihin ng green delivery? So, sa industriya namin as transport logistic, ang green delivery is like kung pwede natin i-transition yung mga truck natin into electric vehicle, no? But hindi siya humihinto doon kasi para masabi natin na 100% zero emission tayo, dapat yung kuryenteng charge natin sa sasakyan natin, dapat galing din sa renewable, no? But for now, yung kuryenteng ginagamit namin galing sa grid, no? When we say galing sa grid, galing sa Meralco. Okay, so technically, transition into e-vehicles ang inyong pinakasinusulong, no? Even Yes. ito So, yung mga delivery. Mga fleet namin, Mon, mga truck tsaka mga delivery van, mga 100% electric vehicle na. Opo. At bakit niyo po ito naisipan? Well, saka paano po ma-avail? Bakit niyo po ito naisipan, sir, muna? Una, may kliyente kami, si IKEA, ng 2021, nang mag-open sila. Nakiusap sila kung pwede ko bigyan sila ng electric vehicle. So during that time, may dalawa akong nakuhang electric vehicle. Then after that, since meron silang sustainability campaign, yung net zero 2030 nila, so doon na lumaki yung mga sasakyan natin. Then after that, yung mga malaking kumpanya, nag-avail na rin sila ng electric vehicle kasi meron silang sustainability campaign din. Opo. Sir, pangkaraniwan narinig natin talaga mga motorcycle, mga sasakyan. Pero kayo truck, no? Yung electric, pwede pala yun? Gano'ng katagal ba charging nun? Parang normal lang siya, no, sa mga vehicle. Like yung sa truck natin, ang kayang i-load ng truck natin nasa mga 2.5 tons, no? So mga 2,500 kilos. Tapos, pag full charge yung sasakyan natin, kaya niyang tumakbo ng 230 kilometers. Tapos, depende ho yan sa charger, no? May charger kasi na from 7 kilowatt yung pinakamaliit, though may 3 kilowatt portable, pero 7 kilowatt, 11, and 22, 33 kilowatt, ito yung mga tinatawag natin na AC charger. Hindi to kailangan ng three-phase, no? So, pag 7 kilowatt, hindi kailangan ng three-phase. Pero pag nag-11 to 20 to 33, kailangan natin ng three-phase. Ito a little bit faster, no? Then, meron tayong tinatawag na DC charger. Ito na yung talagang 15 minutes, 30 minutes. Talagang kayang i-fully charge sa isang sasakyan. Opo, kanina minimension nyo nga po, Sir Dennis, hindi sapat na talagang i-transition lamang into electric vehicles, no? Kundi importante rin dapat matutukan yung mismong charging depot or yung charging hub. Saan po ba yung mga charging hub na po na dinevelop ninyo? Iisa lang po ba ito o meron na po kayong mga in-identify at posibleng madagdagan pa, sir? Sa ngayon, meron tayong isang charging hub sa Pasay, no? Meron tayong 20 na nakakabit na charger, pero kayang i-increase hanggang 30 yung lugar. So, itong 30 charger na to for our exclusive use lang, no? For our trucks and delivery van. So, moving forward, maglalagay din tayo ng charger hub sa somewhere in Laguna and isa somewhere in Bulacan to cater naman yung customers natin na may mga warehouses doon, no? Nice, so, dapat nilalapit natin doon, yeah. Ayos. Para at least talagang mas talagang lumawak po yung pwedeng puntahan at mapag-chargean, no, ng mga kasama nyo nga po. Alam natin, sir, na ang delivery at iba pang logistics activities, Sir Dennis, ang isa sa pinakamalaking contributors sa carbon footprint o polusyon. Would you recommend sa iba pang mga tulad po ninyo na nasa logistics industry na sumunod din po sa ginagawa nyong ito?
Yes, definitely po, no. Ang biggest challenge lang namin dito sa industriya is like, since bago ang electric vehicle, electric trucks, yung mga banks, yung commercial banks natin, hindi sila talaga nagpapa-finance pa nun. Kasi Ah, maintindihan din naman natin sa kanila kasi di pa nila alam kung anong resale value ng sasakyan, right? So, sila mismo nag-aaral pa rin kung paano, no? Pero si DBP tsaka si Land Bank, because of the EVIDA law, they're mandated to release fund. They call it green fund, no, for this one. Kaya hoping sooner than later, kahit yung mga commercial bank, i-finance na rin nila yung mga electric vehicle, electric trucks. opo. Sir, may mga nagtatanong dito. Parang na-curious sila paano daw kayo nag-start dyan sa ganitong klaseng advocacy daw. Well, una, nagsimula kami like an on-demand app, no? If you need delivery van, you just book through our app, no? Pero after 2021, nag-transition na kami sa EV. Sabi ko nga kanina, nagsimula lang kami sa ni-required kami ni IKEA na mag-EV. Then after that, nandiyan na yung malalaking kumpanya, Nestle, Unilever, Nespresso. They're doing this EV because sila mismo mandated sila ng headquarters nila na mag-EV, no? So kami naman, we saw this opportunity. Tinuloy ko na rin lang. Sabi ko nga parati, I'm the only crazy person na pumunta dito. Kasi ang mahal nga ako ng EV, sir. Like for example, ang isang truck, no, EV truck, it costs from 2.7 million to 3.3 million compared to a diesel one na 1.2 to 1.7 lang. No? Yan ang difference na malaki. Pero pagdating naman ho sa operational cost, mababa talaga ang EV. Correct. So, Kumbaga long term, malaking mas mababa ang puhunan, EV. mababa naman yung maintenance and operational, Yes, po. di ba? Kasi mga kapatid, may nagtatanong dito yung sasakyan daw ba nila pwede ma-transition into EV? Parang hindi ho ganun yun. Pwede ba yun? Dito, no, Sir Mon, may mga kumpanya na they call it electric vehicle kit, no? Kit. So po pwede. May nakausap po ako sa Egypt, no. Gumagawa sila ng kit. Pero ang ginagawa lang na yung mga maliliit na van, no, na pwedeng palitan. Pero pag tiningnan natin, yung cost kasi noon, mahal pa rin eh. Mas worth pa rin na bumili ka na lang ng bago. Kasi, mismong EV na talaga, imagine, no? EV means electric vehicle, mga kapatid. Baka ma-lost po kayo. Ayan. Guys, tanggalin mo yung lahat ng parts ng diesel. Tapos ipapalitan mo ng EV, madugo-dugo rin, sir. Kasi tatanggalin talaga nila lahat. Kasi ang sa EV po, 3 major parts lang eh. The battery, the powertrain, yung engine niya, kumbaga, and the controller, no? So, yun lang ho ang 3 malaking parts ng EV. Okay. So, gagastos din kayo ng malaki, mga kapatid. Pero yun nga, syempre, ang sinasabi nga ni Sir Dennis, yung operational, no? Kasi nga, hindi ka apektado dito sa taas presyo nga po ng ng mga produktong petrolyo na yan. Sir, may plano pa po ba kayong i-develop na mga green technologies or methodologies, if ever, in the coming future? Moving forward, tinitingnan namin na yung lahat ng parking, yung charger namin, maglalagay kami ng solar roof na lang, no? So talagang sobrang tipid Okay we harvest our own electricity para i-charge na lang, no? Pero hindi din enough, Sir Mon. Kasi pag naglagay tayo ng charging station, usually canopy lang siya, di ba? Yung exactly. canopy. So, maliit lang. yung Maliit lang. Pero narinig ko, marami na ngayon na solar panel na kahit maliit lang siya, maganda na yung harvest. Kaya niya mag-contain ng sapat na energy, no? Or ng, wow, okay yun Sana nga mas ma-develop pa. Sir, may mga nagtatanong, paano ba ma-avail daw ang inyong service? Sa ngayon kasi, ang kinikater namin is yung mga corporate accounts. So. Okay. Yung may volume. Kasi sabi ko nga, mataas ang capex natin, di ba? Mataas yung cost. Mas kinukuha namin yung may mga regular bookings, may mga regular deliveries. No? Ang rates namin sa Mover, kasing presyo lang ng diesel. Kahit mahal ang EV, hindi tayo naglalagay ng premium because nga, yung infrastructure nagawa na natin. No? Hindi na tayo kailangan mag-capex pa doon kasi nandiyan na siya. So, for us, kung gusto niyo mag-avail ng EV delivery, you can go to moberdelivery.com. Tingnan niyo doon. You can send inquiry from there.
Alright. Sir, final words. Siyempre, in this kind of green technology, naglunsad nga po kayo ng charging hub no, in Pasay. Ano pong gusto yung iwanang mensahe sa public at saka sa mga siguro mga katulad niyo po na nasa logistics din? So, sa publiko, sana i-demand natin pag bumibili tayo ng isang bagay, maging curious tayo kung ano na yung sustainability na ginagawa ng kumpanyang to, right? Kasi at the end of the day, tayo din ho ang makikinabang dahil tingnan mo sa climate change. No? In our own very little way as an individual or as a Filipino, dapat conscious na rin tayo na ito bang damit na binibili natin may recycled material ba? No? Sa maliit na bagay na yun, malaking impact na yan sa climate natin. No? So for the other logistic transport, you can transition na rin no, from your diesel to ICE. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, the challenge here is like wala tayong makuhang financing. Then we have to raise fund from other modes. No? Opo. Diba? So yun ang challenge lang natin. No? Isa pa, sana magbibigyan pa tayo ng maraming concession from the government. Kasi as of now, yung EVIDA law, zero tariff, zero duties yung pag-import. No? Karamihan naman kasi ng sakyan ng EV galing China. So, with China, the AFTA, 5% lang naman ang duties. Pag siniro nyo, maliit ang impact sa atin. No? Ang hinihingi lang sana natin na yung truck ban sana ma-exempt din sa truck ban. Yung mga EV. Oo nga, no? Oo, kasi yung coding... Hindi pala kayo exempted? Sa truck ban po, hindi. Pero sa coding, exempted kami. Okay. O sige nga. O isa rin siya dapat talaga ngayon isama sana no i-consider yamang gusto nga nating ma-highlight po no yung kumbaga environment friendly type of approach or modalities. Thank you Sir Dennis for your time and for sharing those insights sa aming programa. Thank you Sir Mon for having me. Good Magandang morning. umaga po. Ayan po si Sir Dennis Nang, ang founder at CEO ng Mober. Dito tayo sa totoo.